Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinimang tao, kung hindi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kaniya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maksiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro. Si Apostol San Pedro po ang pinakaunang Santo Papa. Ibig sabihin nito, siya ang unang pinuno ng simbahan. Si Jesus Nazareno ang nagtatag at pundasyon ng ating simbahan. Alam po ninyo, ang mga obispo ng bawat lugar na nasasakupan o diocese ay may simbahang katedral. Ang katedra o katedra ay upuan o luklukan na simbolo ng otoridad ng obispo. Sa bawat katedral, naroroon ang luklukan na ito ng obispo. Kaya nga kung inyong mapapansin, sa bawat katedral
may katedra, yung upuan na tanging obispo lamang ang maaaring makaupo. Kaya ang upuang nakatalaga para kay San Pedro ay makikita mismo sa St. Peter's Basilica sa Vatican. At ang kapistahang ito ay patungkol sa pagkatiwala ni Jesus ng otoridad ng simbahan kay San Pedro. Ano po ang pwede nating matutunan sa araw na ito kay San Pedro? Una, marubdob na pagsunod kay Jesus Nazareno. Alam naman po natin na si San Pedro ay isang ordinaryong mamamayan na may simpleng hanap buhay. Siya po ay isang mangingisda. Nung siya'y tinawag ni Jesus Nazareno, hindi siya nagdalawang isip at iniwan niya ang kaniyang hanap buhay. Kaya naman, inatasan siya ni Jesus Nazareno na hindi na isda ang kaniyang huhulihin, kung hindi siya ay isang magiging mamalakaya ng tao. Ikalawa, kaliwanagan ng pag-iisip. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin na itinanong ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga alagad kung sino siya sa tingin ng tao. At tanging si Pedro lamang ang nagpahayag na si Jesus ay Kristo at anak ng Diyos. Hindi dahil magaling siya, kung hindi dahil ito ay isang kaliwanagan na ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama. Dahil dito, ipinagkatiwala sa Kanya ang pamumuno ng ating simbahan at ibinigay sa Kanya ang kapangyarihan ng susi. Ito'y nagsisilbing tanda ng paghirang ni Jesus Nazareno sa ating simbahan upang sa gayon ipagpatuloy ang kaniyang misyong sinimulan at ipagpatuloy din ang panawagan ng pagbabalik loob at pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya nga sa pangatlo, ang pagbabalik loob ay nangyari din sa buhay ni San Pedro. Kung inyong matatandaan, nung nasa gitna ng paghihirap si Jesus Nazareno, makatatlong ulit na itinatuwa ni Pedro ang kaniyang guro. Pero pagmasdan ninyong mabuti, pagkatapos ng kamatayan ni Jesus Nazareno, hindi siya sumuko. Bagamat napakalaki ng kaniyang pagkakasala at pagkukulang kay Kristo, hindi ito naging hadlang upang siya ay huminto sa kaniyang misyon. Pagkos sa kabila ng kaniyang pagkadarapa, siya ay bumangon, nagbalik loob at pinangunahan ang unang Kristiyanong komunidad. Marubdob na pagsunod kay Jesus, kaliwanagan ng pag-iisip at tahasang pagbabalik loob. Ito ay ilan lamang sa mga katangian na pwede nating matutunan at matularan kay San Pedro. Kaya nga sa araw na ito, ang katanungan ni Jesus Nazareno ay hindi lamang para kay Pedro, kung hindi para sa ating lahat. Sino si Jesus Nazareno para sa atin? Kilala ba natin talaga siya o kilala lang natin kung tayo'y may kailangan? Mahal ba natin talaga siya o mahal lang natin dahil pinakinggan tayo sa ating mga panalangin? Sa kapistahang ito, naway makilala natin
si Jesus Nazareno bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang isang dakilang manggagamot, bilang isang totoo at tapat na kaibigan, at higit sa lahat, bilang isang banal at maawain at kataas-taasang Diyos. Dumulog tayo kay San Pedro at humingi ng kaniyang panalangin upang tayo ay mas lalong mapalapit kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.